First John chapter 5, and we will be reading verses 4 and 5. Dalawang verse ko lang ang ating babasahin, no? As our text this morning. First John chapter 5, verses 4 and 5. The whole book of First John was written by Apostle John. Dalawa ko ang John sa Bible. John the Baptist and John the Beloved. So, ang pinag-mention po dito na author of this book was John the Beloved. He also wrote the book of John, Gospel according to John. Yung Gospel, ano? According to John. Siya rin po ang sumulat ng 1 John, 2 John, 3 John, and the book of Revelation. Siguro po next to Apostle Paul, si John ang may pinakamaraming nasulat sa Bible. Pangalawa kay Apostle Paul, who wrote 14 of the 27 New Testament books, 14 ang nasulat ni Apostle Paul. At ang sumunod sa kanya na may pinakamaraming nasulat ay si John the Beloved. And when this was written by John the Beloved, ang Jerusalem at that time was already scattered. It was year AD 70, AD 70 when General Titus marched in Jerusalem. Ilagyan po niya ng mound of lupa, of dirt, ang paligid ng Jerusalem, and he put the city under siege. And he sieged it for 6 months. Kasi nung araw, as a form of defense, ang mga cities are being walled. No? Ilalagay nila ng wall ang city. Kaya kahit napaka-powerful naman it's not so easy for you to penetrate the city. Kasi makakapal at matataas ang mga walls. So what they normally do is to put the place under siege. So to do that, ang gagawin nila, lahat ng mga entrances at exit ng city, babantayan niya. At ang philosophy dyan, hindi namin kayo makakapasok, hindi rin kayo makakalabas. So pag naubos yung pagkain sa loob, ano gagawin mo? Di ba? Kakainin mo na yung anak mo. Di ba? It happened during the time of Elijah. The time of Elijah, doon sa Samaria, na yung hari, sinirahin niya yung kanyang damit. Dahil sabi ng kanyang mga subject sa loob, mahal na hari, itong babaeng ito, niloko niya ako. Ang usapan namin, kakainin namin niya ng anak ko at bukas yung anak niya. Nakain na namin yung anak ko at ngayong oras na niya para lutuin ang anak niya, ayaw na niya pumayag. Remember that? Because the city was put under siege. So in AD 70, the city of Jerusalem was put under siege. And after 6 months, nag-collapse ang city. Wala nang kakain. Ang hari, nagsikap na tumakas pero nahuli siya. And the place was ravaged. At wala akong block na magpapatong na naiwan because it was leveled to the ground. And the Christians at that time were persecuted. It is not safe to be Christian. Christians are being persecuted. They are sequestered of their earthly goods. They were being exiled. They were being slain by wild animals. Sila po'y pinapakain sa mga mababangis na hayop. So, if you will look at the scenario sa kalagayan ng mga Kristiyano, sila po'y not discouraged. And it is at that condition na si John po ay nagpilit na i-encourage ang mga believers. Nagsikalan po sila and he wrote this book and he tried to encourage them na habang sila po yung pinapakay, sila po yung luusig, sumisigaw po sila, we are not defeated. We are not totally overcome. We are not a conquered people. Hindi tayo mga talunan. We are overcomers. And this is the thing that will make us overcome the world, even our faith. So yun po ang panawagan ni John. Habang nagkakagulo mga Kristiyano, they're being scattered, he raised his voice. By writing this epistle, telling Christians, do not be discouraged. Kahit tayo pinagpapatay, pinagpuputol-putol, and yet our spirit is not down. Ang ating spirit hindi magagapi. Ang ating spirit hindi mapuputol. And we are overcomers of this world because of the faith that God has given us. So verse 5, chapter 5, verses 4 and 5.
For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Dahil kapag buong pananampalataya mo, kapatid, wala kayang magbigay ng takot sa iyo. Paano mo matatakot ang tao na habang pinapatay mo umaamil? Paano mo mapoconquer ang tao na habang pinapatay mo, sinasabi, challenge, bakit hindi mo pagawin ngayon na? Do it right now. Para mas mabilis kung makita ang Panginoon. Paano mo matatalo yung ganyan mga tao? Alam niyo po ba na because of that attitude and spirit of the Christians, even the whole empire was shaken. Nayanig sila. Na-alarm sila dahil sa mga Kristiyano. And the more that they are being persecuted, the more that they are being killed, the more that they will grow in numbers. In fact, ang estimate, it's about half of the population of the empire are Christians. Kaya nga during the time of Constantine the Great, sabi niya, enough of this imperial persecution. Kayong mga Kristiyano, you cannot come out of the open. Come out from your hiding. It is now free to be a Christian, to practice your own religion. I myself will be a Christian. But that was a very big lie. That's Constantine the Great, he never became a Christian. At ang nangyari po sa kanya, he founded the Catholic Church. He was recognized as the founder of the Catholic Church. At marami po siyang kadaya sa Biblia. So, ang gusto ko lang i-drive dyan, kapatid, hindi mo kayang supilin ang mga Kristiyano. Why? Because of the faith na nasa atin. Kasi kahit anong trial sa nabigay sa iyo, and yet hindi naman give up ang tiwala mo sa Panginoon, ano kayang humambi sa iyo? Diba? Alala niyo sa Diyos, hinupos ang lahat sa Kanya, he lost his 10 children, he lost his health, he lost the confidence of his friends, he lost the confidence of his wife, at pati yung kanyang kalusugan, pati yung kanyang wealth, lahat nawala na. At ang sabi niya, even if God will take my life, yet I will trust in Him. Kahit pa pati buhay ko, pati yung buhay kong natitira, kunin pa ng Diyos. Hindi pa rin mawawala ang ating faith sa Kanya. So, paano po nananatili ang ganyang lakas ng loob sa tao, yung kanyang pananampalataya na binigay ng Diyos? So, this is the thing that overcomes even our faith. Verse 5, who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Sinupuraw po magiging mga kapagtagumpay, it is the believers. It is the Christians. Amen? Amen mo ba yan? Amen. So wala ibang magkakaganyan kundi yung mga tunay na Kristiyano lang. Na kahit anong situation, mapagtatagumpayan at malalampasan ng mga Kristiyano. Because there is that thing in us which will cause us to overcome every obstacle. And that is the thing called faith. Faith is the victory. Kahit anong dumating sa'yo, kung hindi nawawala ang dilig mo sa Diyos, hindi nawawala ang tiwala mo sa Diyos, you are an overcomer. Ikaw ay isang kapagtagumpay. At wala po makakagawa niya, kundi mga tunay na mga mananampalataya. Dahil sila lamang po, mayroon pa ng palataya. Alam niyo po ba na yung pagiging on top of this world, pagkakal na pong pangarap ng tao. Yung kapagtagumpayan niya, mga obstacle din sa mundo ito. Meron ng song na nag-inspire because of that eh. Alam niyo yung answer niya eh. Top of the world. Top of the world. Alam na alam niya, mahilig ka sa video ako eh. Di pa yata ako pinapangalan ko na. So, meron itong song na na-inspire because of that longing to be an overcomer. Kaso lang mga kapatid, is that a reality? Maraming ibang tao ngayon na nasa on the top of their problems, mali po. Maraming tao ngayon ay napahinaliman ang kanilang mga circumstances. Ang kanilang paniniwala, sila ay defeated. They are betrayed. Kasi sila po yung pinagtakpuhan ng mundong ito. That the world is angry sa kanila. At sila po yung natabunan ng mga suliranin sa buhay. Pero mga kapatid, there is a little secret here that God revealed to us. At yun po kanyang isinisyan na sa atin.
how to overcome, and how to be overcomers of this world, of our circumstances. So in these discouraging days, hindi lamang ng panahon ni John, pati ho sa mga panahon ito na napaka-discouraging, parang walang good news. Kung meron mang isang good news na nalilitaw, 10 ang bad news, di ba? Subukan po ninyong makinig ng balita sa TV. Ano yung mas marami, good news o bad news? Maraming bad news. Ano? Kahit sa dyaryo, anong mababasa yung mga naka-headline sa dyaryo, lalo na sa tabloid? Diba? Parang ayaw ko nang basahin. Okay pa sa mga newspapers. Ano? Kahit pa paano may good news. Pero mas marami pa rin bad news. Ano? Parang walang mabuting nangyayari sa mundo ito. Everything is discouraging. Ako nga lang ko, pag inaalas ko yung problema ng bansa natin, at hindi lang ng Pilipinas, hindi ng buong mundo, yung growth of population. Believe mo, every year, everything is being done by the President para mag-encourage sa mga investors para mag-generate ng employment. Pero sa 100 na mabibigyan ng trabaho, 1,000 naman nag-graduate na nangangailangan. And every year, ganyan ang mangyayari. What is your solution to that? Nasagot, wala. At lalo, the more na iniisip mo yan, lalo ka matidepress, lalo ka matidiscourage. Ano? Imagine, saan mo idadalhin yung mga graduate niya? Tayo pa naman, mga Pilipino, wala nang pinangarap, kundi makagraduate ang ating mga anak. Parang napakalaking achievement na natin. Nakapagpatapos ako ng aking anak. Kaso lang, nakaka-disillusion pag-graduate. Ano, may trabaho mo naman. Nag-apply ka. I hope, nag-apply ka. After 1 year, kumusta na? May trabaho ka na? Malapit na. Napapatawag na lang. After 1 year, ano, kumusta na? Pinawag ka ba? Wala eh. Ano? So, it's a very discouraging situation right now. Mukhang hindi na rin talaga tuluyang bababa ang crudo. Ano? Pataas ang oil. At pag tumaas ang oil, alam natin, domino yan. Diba? Sa domino effect. Ang pamasahe pataas, limit pataas. Siyempre, ahapati ng mga negosyante ang mga losses nila sa transportation, sa presyo ng kanilang mga produkto. So ultimately, sino kawawa? Consumers. At ang nakakalungkot pa dyan, hindi makapok yung increase ng salary. Sobrang taas ng billion ng salary ay halos hindi tumataas. Diba? Ano gagawin mo ngayon? Ikaw ngayon na mag-iikot na sindron. O sa maghapon, 3 times a day ka kakain, gawin mo na lang twice. At pagka mahirap pa rin ang buhay, mahirap pa rin ang kita, once a day na lang kakain. Ano? At kung yung quality, dati ganito, babaguhin mo ang quality ng pagkain. Yung mas mura na. Kung dati pure meat, kalahati na lang meat, dagdagan na lang extender. Ano ba mga extender ng meat? Tokwa. Oo. O kaya talong. Pag mas mahirap ang buhay, wala nang meat, pure extender na lang. Ano? Pag humirap ang buhay, pati extender, wala na. Sausawa na lang. Kaya naubos yung target, di ba? Akala ko yung target, corned beef target. Yung pala, asin na tinatarget, daliri. Kunin na yung target, yung pala asin, tinatarget na lang yung daliri. Ha? Pag-uhong, tinatarget din yan. So, sabagay, mga Pilipino, dyan tayo magaling, no? They're very flexible. Napaka-flexible ng mga Pilipino. Okay. So, more than ever, po, kailangan po natin itong ni-reveal ni John para matulungan tayo na mapaglabanan ang ating sitwasyon sa katulukuyan, which is quite discouraging. No good news seems to be around. Lahat with bad news. Ano? So, in the midst of such a world, John lifts his voice to his fellow believers. Siya po'y sumulat, siya'y sumisigaw sa mga mananampalataya that we are not losers. We are not a beaten people. We are not slaves. Kundi tayo po'y mga conquerors. Even Apostle Paul tells us that in the book of Romans. Diba sabi niya, we are more than conquerors in Christ. Sabi niya, if God is for us, who can be against us? And the little secret that John tells us here, the secret of our victory is not other than our faith. Actually, this is not a little secret, no? This is a big secret. Yan no, mga kapatid.
ang bagay, na makakapagtagumpay sa lahat ng ating mga obstacles in life. Kahit anong dumating sa'yo, good or bad, anong parating sinasabi mo? All things work together for good. Ano ka ba na-down niya? Ano ka ba di-depress niya, di ba? Alam niyo po ba pinakamabigat na kaaway ng Christian? It is the thing called depression. It is the thing called despair. Sino sa inyo nakabasa na ng Pilgrim's Progress, the jumbo niya? Yan. Kung hindi nyo mga nakabasa, I encourage you to read that. That is the book considered to be second to the Bible. It was written in different languages. Dahil napakaganda ng book na yan. No? Diyan sa book na yan, a Christian or believer is portrayed by the character na pangalan niya Christian. And as he travels in his journey patungo sa Celestial City, ang kanyang destiny is Celestial City. And Celestial City is heaven. Habang nag-journey siya doon sa Norway, maraming mga nanghihimok sa kanya ng attract. Dito ka pumunta, mas masaya dito. Kung nakapasok siya sa Vanity Fair, pangalan ng place, Vanity Fair. Madilim dahil dito. Ano? Pero pinakamabigat na nakalaman niya yung sa higante. Ang pangalan ng higante si Despair. At habang kinulong siya ni Despair, the Lord would send some help. At ilan sa mga dumating sa help na natulong kay Christian ay si help. Tumulong si Mercy at tumulong si Faith. Now, so, napakaganda po ng libro, no? At kapatid, that is very true. Wala akong makaka-overcome sa ating mga trials in life, kahit po sa mga sufferings, kundi ang pananampalataya. Paano ka mati-depress niya? Kung lahat ng dumadating sa'yo, parati ka nagpapasalamat, mati-depress ka ba niya? Dahil sabi ng Bible, in everything, give thanks. At magagawa mo lamang yan if you have faith. Makakapagpasalamat ka lang sa lahat ng iyong circumstansya if you have the faith. Na lahat ay binibigay ng Diyos. Sa atin po, hindi tayo naniniwala sa aksidente. Hindi tayo naniniwala sa mga nagkataon. Hindi tayo naniniwala sa chance. We believe that everything is prearranged by God, by providence. Lahat po ina-arrange ng Panginoon. Ang lahat ng dumadaan sa ating buhay, inihanda ng Panginoon. Natawag po nga ng mga Old Testament writers dyan ay the bread. Dahil sa araw-araw, merong inihahain ng Diyos sa atin, nakakainin sa ating buhay. That refers to the experience of life. Minsan, bread of adversity. Ang tawag yan ay bread of adversity. Ibig sabihin niya, ang inihain ng Diyos para sa araw nito ay hindi tinapay na masarap, hindi tinapay na matamis, kundi tinapay ng kabigatian. So that is your lot for the day. And yet we have no reason to be lonely and to despair. But in everything, the Lord tells us to give thanks. Hindi ko dapat tayo nagko-complain kahit ano pa man yan. That is why I like very much that verse sa Psalm. This is the day that the Lord has made. Now, kung ibaba pa, parang baliwala sa akin yung song na yan. Very common. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. Diba? Very common yan. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Pero tanong, nag-rejoice mo tayo? Alam niyo po ba, kahit anong araw ang dumating sa atin, hindi man maganda para sa iyo o maganda para sa iyo, God is the day that the Lord has made. Yan ang araw na binigay ng Diyos para sa iyo. Kung puro sakit ng ulo, that is the day that the Lord has made for you. Kung puro ka happiness sa araw na yan, that is the day that the Lord has made for you. Kung puro sakit ang araw na yan para sa iyo, that is the day that the Lord has made for you. Kung ginhawa ang binigay ng Diyos sa araw na yan, that is the day that the Lord has made for you. At anong dapat na attitude yan? We need to rejoice. You need to be glad. For that is the day that the Lord has made. Kung hindi man piniliwanag ng Diyos ang dahilan niya, kung bakit yan ang binigay niya, at least it is a consolation, dala ko, ang Diyos ang nagpadala niya. Right?
Malaking bagay nga na malaman mo na ang Diyos ang nagbigay ng puri ng araw na yan. Kaya dapat na response natin sa lahat ng araw na binibigay ng Diyos, nakakatuwa man o hindi para sa atin, we need to rejoice and be glad because that is the day that the Lord has made. Alam niyo po mga kapatid, magagawa nyo lamang yan if you have this thing called faith. So di kayo niniwala sa verse na yan, that this is the Lord's day. Wala. Murmuring, complain, ang lalabas sa dulo. And you know what? Alam niyo po ba na pinababalik tayo ng Panginoon sa experience ng mga Israelites? Ano sabi sa Hebrews chapter 4? Be careful, lest any man of you would have that heart of unbelief. They fail to enter rest because of unbelief. Marami pong tao, maraming Kristiyano na andyan na sa rest, malapit na sa promised land. It needs to travel. It will only take them 11 days to enter promised land. But how long were they able to enter the promised land? It was after 40 years. But it should only take them 11 days, supposed to be. Nasa promised land na sila. But they were only able to claim that rest after 40 years because of what? Because of unbelief. Kaya sabi ni Apostle Paul, be careful, lest any man of you will not be able to enter rest because of that same thing, unbelief. Yung kawalan ng pananampalataya. Alam niyo po ba, mga kapatid, na kahit na nasa gitna ka ng kaguluhan, you can have rest? Sabi nga nila, the safest place in the storm is the eye. If you are in the eye of the storm, ang pinaka-nakakatakot sa storm, yung nasa gilid ka ng storm, andyan yung malakas na hampas ng hangin. At ang pinaka-safe na lugar ay yung pag nasa gitna ka ng storm. Alam niyo po ba, kapatid, na nasa gitna ka ng kamatayan, pwede makatulog ang isang tao may pananampalataya? You remember Peter? When he was about to be beheaded by Herod the following morning, siya po'y tulog. Sino gumising sa kanya? Ginising siya ng angel. Imagine, bukas, kung pupunta ka ng ulo, makakatulog ka ba niya? Sinisel nga, hindi nakatulog eh. Diba? Kundi, dami na niya kabilin. Last farewell. Dami na niya mga binili ng mga kapatid niya, kuya niya, nanay niya, asawa niya. Ano? But Peter was able to sleep. The same thing with Daniel. Siya po'y nasa kasama ng mga leon. Ano? Pero hindi siya nagpapanik. Samantala yung hari, nasa safe na lugar, hindi makatulog. Yung hari, nasa gitna ng music, nasa gitna ng mga tauhan, nasa magandang higaan, hindi makatulog sa magdamag si Darius. You will read the book of Daniel. Samantala si Daniel, nandun, kasama ng mga leon, walang higaan. And yet he was peaceful. Ano? Nagpapahinga sila sa kalagitnaan ng mabigat na sitwasyon. Ibig sabihin niya, mga kapatid, rest is possible in the midst of trials. Posible po ang kapahingahan kahit nasa gitna ka ng mga pagsubok. Paano po magiging possible yan, mga kapatid? That is the thing called faith. Kahit nasa kalagitnaan ka ng napakalaking pagsubok, kung ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi siya nagkakamali, matalino sa Diyos, hindi siya nagkukulang, hindi gagawa ng mali, lahat ng ginagawa niya tama, alam niya ginagawa niya, He is in control, and you have the belief. Ano, nasa iyo paniniwala sa mga bagay na yan. Ano, pwede ka magpahinga. Pero kung di ka naniniwala dyan, puro ka complain, puro ka analyze. Bakit? Paano nangyari ito? Bakit yung masasama na mamalagpag? Bakit ang magtuwid na dihirap? Bakit ako nagpupumilit na ituwid ang aking buhay? Nagpupumilit na sumunod sa Panginoon? Ako itong parang ikahos. Ako itong parang nagigipit. Ako yung hirap na hirap sa buhay araw-araw. Samantalang ang masasamang tao, walang tigil ang kanilang kapuwaan. Walang tigil sa kanilang pag-angat, sa kanilang paglipad. Ano? And then you begin to question. To ask so many questions. Hanggang sa mahantungan niya, pag ang Diyos, isisingin mo na. Ano yan, kapatid? You are charging God foolishly. Pero sa Job, ano sabi ni Job? The Lord giveth, the Lord taketh away. Ang Diyos nagbigay, kung binabawi niya, purihin ang kalan ng Diyos. At sabi niya sa kanyang misis, will you only receive good things from God and not evil as well?
According to the Bible, Job did not charge God foolishly. Ibig sabihin ng charging God foolishly, hindi niya binlame ang Panginoon at hindi niya pinag-isipan ng pagkakamali ng Diyos. Hindi niya pinag-isipan na, siguro nagkamali ang Diyos. Hindi niya in-entertain ang ganung mga idea. Huwag tayong mag-entertain, mga kapatid. Never ever doubt God. In the midst of your trials, never ever doubt God. Dahil ang merong misgiving sa Diyos, si Satan lamang ang meron niya. Si Satanas ang maraming misgivings. Si Satanas ang maraming pagdududa. Si Satanas ang maraming question sa Diyos. And he wants to influence us with those misgivings. Gusto niya po i-share sa atin yung ganyan mga pagdududa sa Diyos. Gusto niyang ibahagi sa atin yan. Kaya huwag po natin i-entertain yung ganyan mga idea. Satan is a foe. Satan is a spirit. At tayo rin po mayroong spirit. And he can communicate with us. Kaya po niyang ibahagi ang ganyan mga kaisipan sa atin. Tandaan niyo po mga kapatid, we have an enemy. Buhay siya. And that is, actually the Bible, the book of John, tells us of 3 enemies. The world, yourself. Self is an enemy. Satan is an enemy. The world is an enemy. I remember one time sa devotion, they share sa atin na para mapagtagumpayan mo ang kaaway mo, you have to know your enemy. Diba? Alamin mo kung sino kaaway mo. Alamin mo kung anong kanyang kalakasan. Alamin mo anong kailangan mo para mapagtagumpayan mo siya. At sinasabi niyo po ng Biblia, kapatid, we have 3 enemies. The world, yourself, and Satan. At alam niyo po ba mga kapatid, yung self pa lang natin, it is a tough enemy. Self is a tough foe. Correct? Experience niyo ba yan? Mahirap kalaban ng sarili. Minsan, madali kang kalaban yung gabi. Pero sarili, mahirap. Isipin po ninyo mga kapatid, di ba madali magpasunod ng iba? Madali magdisiplina sa iba? Pero pinakamahirap disiplinahin sarili. Madali magmando, dapat maaga kang gumising, dapat ganito ka. Pero sarili mo, ginagawa mo ba yun? Ikaw, napapalo mo ba yun? Na-obey mo ba yung sinasabi mo? Madaling mag-advise, pero ina-advise mo. Yung ba, totoo sa'yo? Diba? Mahirap kalaban ng sarili, mga kapatid. Pero it's enough that you know that you know who your enemies are. Kaaway mo ang mundo, kaaway mo yung sarili, at kaaway po natin si Satanas. Dapat po natin ma-realize yan. Meron silang layunin. Their purpose is to oppose God. Their purpose, Satan's purpose is to hinder, para hadlangan ang pag-prosper ng cause ng Panginoon. Kasi ang kingdom ng Panginoon, patuloy niyang i-expand using His church. And as much as possible, Satan will try to do everything to hinder the plan of God, to hinder the progress of the cause of God. And he can use even Christians. Hindi lamang siya gagamit ng demons. Hindi lamang siya gagamit ng mga unbelievers. He can even use Christians. He can even use your wives. He can even use your family. He can even use other Christians. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid. Baka ikaw mismo naging instrumento ng kaaway. You be careful of that. Kaya sabi ni Paul, magpakabantas tayo like the serpent, but harmless like doves. Because your enemy, the devil, is out to get us. Baka tayo ito'y mapaglalangan. Kaya sabi ni Paul, we are not fools not to know the wiles of the devil. Alam namin ang kanyang mga taktik. Alam namin ang kanyang mga taktika. At hindi tayo magpapalamang dyan. So beware, kapatid. Meron tayo mga kaaway. In the book of John, there are 3 times, we are told to overcome the world. There are 3 things that we need to overcome. Meron pong atmosphere of conflict. Tayo po mga Kristiyano, nilalagay ng Diyos sa isang atmosphere of conflict. You remember the verses na sinasabi sa Bible? Endure hardness as a good soldier. You remember the verse that says, for our warfare is not against flesh and blood. Alala niyo? So tayo po mga Kristiyano are being placed by God in an atmosphere of
conflict. Tayo po ay nasa mundo ng pakikipag-away. Meron pong pakikipag-galit. Ano? And the Bible tells us to overcome. Pagtagumpayan ng mga kaaway na yan. And there are 3 top foes. Mamaya pong hapon, tatalakayin po natin isang kaaway natin, devil. And another top foe, which is self. Pero, as time allows, kapatid, time will allow us, pag-usapan natin itong mundong ito. It's not a comfortable position. Bakit? Nasa mundo ka eh. Pero ikaw consider mo ng mundo nito, kaaway mo. So, hindi maganda ang sitwasyon niya. You are in this world, but consider that this world is your enemy. And enemy must be what? Must be opposed. Ang kaaway ay dapat kong ino-oppose. Hindi ina-embrace ang kaaway. Nilalabanan. And yet, we are in this world, and yet the Lord tells us that be not of this world. We are in this world, but we are not of this world. Nasa mundo tayo, pero hindi tayo taga-mundo. Kaya huwag tayong ma-absorb ng mundong ito. Pag-ingatan natin, mga kapatid, na hindi tayo ang ma-influensyahan ng mundo. Ano? Kundi dapat natin ino-oppose ang mundo ito because this world is what? This world is anti-God. Galit sa Diyos ang mundo ito. Ayaw nila ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos. This world is being run by people who are by satanic influence. Ang mundo ito, mga kapatid, ay minamando. Ito po yung nililid ng mga tao na with satanic influence. Remember, Satan is the God of this world. Siya ang kinikilalang Diyos ng mundong ito. He is the prince of the air, the prince of this world, and that is Satan. Hindi alam ng mga tao ito yung kanilang mga decisions, pinapasa ng mga bills are actually anti-God. Did you know that they have a bill already approved in other countries na legal ang same-sex marriage? Right? Anong bansa ang legal na ang same-sex marriage? US, legal na ba yan? Sa US? California, first state. Mayroon mga state na approved na yan. And that is anti-God. That is anti-institution of marriage. Marriage is a union between man and wife. Yan ang definition of marriage. And as long as our constitution in the Philippines will retain that definition, that marriage is a union between a man and a wife, a man and a woman, hindi mo mag-iiba ang institution of marriage sa Pilipinas. Pero pag binago na yan, delikado mga kapatid, dapat natin i-oppose yan because this world is a world that is anti-God. It is in our every system, government system, social system, educational system, in the industry, in commerce, lahat yan anti-God. Kaya dapat po natin ino-oppose niya. Mainit ang debate ngayon sa RH bill. Actually, mga kapatid, I have nothing against RH bill as long as ang kanilang definition ng RH bill is to prevent conception. Ang abortion na masama. Kapag na-conceive na yan, tao na yan. Pero hanggang hindi pa na-conceive yan, I don't see anything wrong if you will prevent it by using pills or injection or by natural means or by whatever thing that may be gamitin. Pero pagka nabuuna, that is abortion. Alam niyo po ba na sa ibang bansa, legal ang abortion? Alam niyo ba na mas maraming pinapatay sa mga clinics kaysa napatay ng gera? Ilang milyon na napatay ng Second World War? About 54 million people. Pero ilang milyon pinapatay kada buwan by abortion sa mga clinics. At yung mga hindi na-report. That is genocide actually. That is genocide. Pero meron mga bansa, mga kapatid, na pilit pa rin itong ipinopush na okay lang ang abortion. Para sa akin, special case ang abortion. It's choosing between the life of the mother and the child. Di ba meron mga ganun sinusya? Sorry, mister, mamimili ko kayo, sinong bubuhayin natin, anak nyo o misis nyo.
kapag pinilit po natin mabuhay anak nyo, mamamatay ang business nyo. Pero kung sasacrifice natin ang bata, mabubuhay ang business nyo, kayo, kung pipiliin nyo. Let my child live. May balak, ano? May balak ng palitan. Para sa akin, no, buhay ng business. Kasi, pwede pa magbuhay ng iba. Susunod. Doon lang sa mga rare occasion na yan. Ano? Pero hindi ho justified ang abortion in every situation. Hindi ho justified yan. Ano? So, this world is anti-God. We need to oppose this. Sabi sa Romans 12:2, be ye transformed. Diba? Ano po sabi sa Romans 12:2? Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi po ang mundo ito, ibang direksyon. Iba patungo nito. Palayo sa Diyos. Pagkat maaari, lahat ng tungkol sa Diyos, alisin. Sa education, inaalis ng Diyos. May mga bata, up to now, pag tinatanong ko, kumusta science yung tinuturo sa inyo? Saan daw galing ang tao? Sa unggoy po. Malakas pa rin yan. Ang mga teaching na ganyan. Ang tao galing sa unggoy. Ano? That's anti-God. Sa mga public places, before, very commonly, makakakita ka ng mga kopya ng Ten Commandments. But right now, it is being strict of every public building sa US. Since 1969, when the nagbigay ng decision ng Korte, Supreme Court na lang. Kasi nakaka-offend daw yan sa ibang religion. Imagine, ang tagal na yan, public prayer, the Ten Commandments, inalis na sa mga public buildings. At ano pang susunod? Ano? Aalisin na lahat na may kinalaman sa Diyos, may kinalaman sa Diyos. So this world is really an anti-God world. Kaya i-oppose po natin ito. Sa commerce niya, sa industry, sa education, ano? So we need to fight this world. Hindi sa laman ng dugo, but it is philosophy. So our conflict is with the society in which we live. We are in it, but we are not of it. Hindi tayo natin sa society natin sa mundo, pero hindi dapat tayo ang na-absorb ng mundo ito. Hindi tayo nagiging taga-mundo. Ano? And we must fight to break loose from this world's customs. Kailangan po natin makawala sa kostumbre, sa mga practices sa mundo ito. Ano? Kahit tayo, up to now, marami sa atin, mga naniniwala pa rin sa mga pamahiin. Ano? Superstitions. Yan, mga superstition ng mundo ito. Nakaalin ito tayo yan. Para tayo makawala yan, ito, Biblia ang mag-release sa atin yan. Sabi ng Biblia dyan, ng Panginoon sa Book of John, the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pero hanggat wala ang katotohanan sa iyo, alipin ka ng kung ano mga paniniwala. Ano? So, huwag tayo magwawalis paggabi. Tayo nag-aalis ng swerte. Mabuti, marami sa atin, medyo nalampasan na yan. Ano? Very common ngayon, ang practice ng cremation. Is it biblical? Cremation. Sino rito ang open ang kanyang idea sa cremation? Listadi mo namin sa church ito yan. The biblical way is burial, not cremation. Meron na nag-cremate sa Bible, pero mga pagans. People who do not know God. People who do not believe God. Pero people who know God, they bury their dead. Even the Lord Jesus Christ is buried. Because we believe in the resurrection after death. Ang paniniwala po natin, ang nilibing natin, ang katawan ng tao, ay muling ibababa ng Diyos. Because fire is symbol of judgment. Fire is symbol of the judgment of God. At ang Kristiyano, hindi naman yan yung husgahan ng Panginoon. So, we bury our dead. That is the biblical way. Pero ngayon, it's a very common practice. So hindi lamang diyan, kapatid, hindi lamang sa mga customs. Kundi, matakot din po, labanan din po natin, mga kapatid, ang takot natin, ano? So tayo po'y magugutom. Dahil ang Diyos, hindi niya tayo gugutumin. In Hebrews 4:19, di ba? My God, sa supply of your need. Balikin sa atin, nagsusukong sa presyo. Bumibigay sa presyo ng mundo ito dahil takot magutom.
Takot tayo na maghirap. Pero ang Diyos, nangangako, hindi niya tayo gugutumin. He will supply our needs. Ano? Hindi dapat fear ang nagkocontrol sa atin. It should not be fear. Alam niyo po mga kapatid, if you will try to obey God, ano? Susubukin mong sumunod sa Panginoon. Maraming ka-challenge dyan. Maraming pagsubok dyan. And then yung tatakutin ka yan. Pag sinubukan mong sumunod sa Biblia, maghihirap ka. Maraming kukutya sa'yo. Alala mo yung mga Christians, nung na-realize sila katotohanan na pinagbabawal ng Diyos sa Diyos-Diyosan, kahit maliwanag, binibigay ng Diyos sa kanya sa pumutos. Maliho ang Ten Commandments at nakikita nyo sa simbahan na nakatulad niya. Liho yun ang Ten Commandments. If you want to look at the original Ten Commandments, you read Exodus chapter 20. Pero yung nakikita mo yung simbahan ng Katoliko na nakasulat na Ten Commandments, hindi yan ang original. The original copy of the Ten Commandments is written in Exodus chapter 20. Thou shalt not make unto thee any graven image. And when you become a Christian, you realize that you will try to remove all your idols in your house. Ano ngayon mangyayari? Merong persecution. At pag nagsimula kang sumunod, marami kang i-give up. At sometimes, pag i-give up mo yan, it may mean maaaring mawalan ka. Mawalan ka ng kabuhayan, mawalan ka ng mga bagay-bagay, at darating na mga pagsubok sa'yo. Ayan ang sinasabi mo. Kaya nagkamalas-malas ang buhay mo. Dahil umalis ka sa ating religion. Persecution yan. Tinapon mo ang ating santo. Sa mga magulang pa natin yan, ninana pa natin yan. Anong ginawa mo? Ano nangyari na sa'yo? Nagkamalas-malas ang buhay mo. Di ba? Pero mga kapatid, you should rise against fear. Takot yan eh. Pero pag natuto ka sumunod, mga kapatid, makikita mo, papalitan ng Panginoon yan. Basta yun. Pero nang i-give up, pero pag nalampasan niya, mga kapatid, the Lord will all the more bless you. Pero hindi mo makayanan yan, mga kapatid, patuloy yan na struggle. Ano? Pero pag pagtagumpayan yan, again, the thing that will cause us to overcome is faith. Faith, mananampalataya. So, we need to overcome this world's custom, our fear of poverty, at pagtagumpayan din po natin, even our own selves, in our greed. Ano? Dahil ang mundong ito, grabe ang kanyang pressure. Ano? Talagang maengganyo ka. Maengganyo ka sa paghahatag ng mundong ito. Ang paniniwala ng mundong ito, pag mahirap ka, you don't have a life. Na para bang may buhay lang, hindi mayaman. Kaya ngayon, ano nangyayari sa'yo? Napupush ka, napapress mo. Nagsisikap ka na kumantay. Pero mga kapatid, hindi ka ba pwedeng maging magkaroon ng buhay kung mahirap ka? Minsan, merong magama, mayaman sila. Sabi ng kanyang tatay, anak, halika, sama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kahirap ang mga tao yan sa paligid. Ako sabi niya, tinan mo ba anak, ang bahay nila? Maliit. Bahay nila, walang mga kasangkapan. Wala silang masyadong mga ari-ari. Tapos, pag-uwi nila, sabi ng tatay niya sa kanya na, o anak, nakita mo na kung gaano kahirap ang mga tao niya? Oo, tatay. Pero, meron din ako natutuhan. Parang mas mayaman sila. Bakit mo naman nasabi anak? Di ba bahay nila walang patio? Walang balkonahe? Oo, tatay. Pero ang buong lupain, yan ang kanilang balkonahe. Wala naman sila mga katusan, wala sila mga kaibigan. Marami ang mga kapitbahay nila lahat. Yan ang kanilang kaibigan. Pag sila mayaman, wala naman sila mga gwardiya. Wala nga silang gwardiya, pero wala nagnanakaw sa kanila. Tsaka ang gwardiya nila, wala silang mga bakod, wala silang mga aso, wala silang mga matataas na mga walls. Pero yung kanilang mga kaibigan, yun ang nagbabantay sa kanilang property. Kaya parang mas mayaman sila kaysa sa atin. Tsaka mas masasaya sila. Ano yung ibig sabihin niya, mga kapatid? Hindi ko mahirap ka. Wala nang meaning na yung buhay. Hindi na magkakaroon ng saysay yung buhay. Hindi ko mahirap ka. Hindi ka na magiging masaya. Pwede ka maging masaya kahit anong kalagayan. Sabi ni Paul,
I know how to become a rich person. But I also know how to be poor. In everything, I learned to be content. Whether I am rich or whether I am poor, I have learned to be content. So that's the secret of happiness. Yung maging contento ka, masaya, sa kahit anong kalagayan mo. Pero ito itong pinupush ng mundo. Walang saya buhay mo. Wala kang ganito, wala kang gadget, wala kang ganito, wala ka man lang cellphone. Kawawa ka naman, paano ka magiging masaya niyan? Wala ka man lang bahay. Pulubi ka, paano ka sasaya niyan? Pinapressure ka ngayon para maging crazy. But that is not true. That is a big lie. Hindi mo naman po pinupush na wala ka na ng initiative sa buhay para wala ka ng pangarap. Hindi naman ulit. Sinasabi ko lang, hindi nangangulugan na mahirap ka. Hindi ka na magiging masaya. Dahil po ang pinipicture ng ating tao. So we need to find that. The world is an enemy. Dapat po natin ma-recognize that. Huwag tayong padadala sa mga philosophies. Huwag tayong padadala sa kanilang pananaw. Huwag tayong padadala sa kanilang costumbre. Sa pressure na binibigay nila sa atin. Let us overcome paglabanan mo natin. The big thing that will help us para magawa yung kapatid is faith. Because this is a victory that overcomes the world, even our faith. Sana ma-apply natin yan. Ating na kayo, ating magbukas ating. Aming kabilang Diyos at mga baging Ama, salamat po sa mga pangaral na inusalita. Salamat naman sa warnings. Salamat naman sa payo, instructions, sa ibigay ng salita. Tulungan niyo po kami naman, hindi makalimutan ang mga bagay nito. Maging aware kami naman sa paligid. Maging aware kami naman sa aming mga sitwasyon. Maging sensitive kami sa kaaway, sa kanyang mga lalang, sa mga doubts na binibigay niya sa aming isipan. Sa mga maling kaisipan at damdamin na hindi plan sa aming mga puso at isipan. Tulungan niyo po kami naman maging aware sa mga gawa ng kaaway nito. Tulungan niyo kami naman na mapagtagumpayan ang mga pagsubok at trials na kakaharapin namin sa araw-araw. Tulungan niyo kami naman na magituon ang aming pananampalataya sa inyong katalinuhan, sa inyong kalakasan, at sa inyong kabanalan na hindi kayo gumagawa ng mali. Ano man ang binibigay ninyo sa amin araw-araw, yun po ang mabuting bagay na sa Panginoon yung dapat ibigay. Tulungan niyo po kami naman na makapagpahinga sa inyong mga pangako at sa katotohanan na kayo po ang ihawak sa ating Panginoon. Gawarin niyo po ang mga pagkukulang na nakita sa aming mga puso at isipan. Ang bagay-bagay naman na sumagi sa aming isip naman, hindi karapat-dapat sa inyong mga. Sana po ang mapatuloy niyo kami sa kabayan at maging ama sa aming mga pinupuntahan sa araw-araw. Ilayin niyo naman kami sa mga sakuna. Maging sa karamdaman at taglay ng bawat isa. Nahipuin niyo po ang aming mga lupang katawan, ang may hinang katawan. At balik ang lakas ang mga paglipot sa inyo. Kaya aming dalangin sa ngalan namin Panginoon Jesus. Ang mga po, kamaya natin ang WhatsApp. And let's take hands also with our words.